Nalalaman ng mga Pilipino sa Canada ang sakit ng mga tinamaan ng malakas na lindol sa Pilipinas. Ang isang kababayan mula Ontario may malalim na koneksyon sa isang komunidad sa Sarangani Province, isa sa lubhang apektado ng lindol. Ang Canada handa naman daw maghatid ng tulong sa mga nangangailangan sa Pilipinas. Ang report mula kay Rhea Santos. Sa Monday na i-turn over at launch yung mga books during opening of class. Text message po ito ng school principal ng isang elementary school sa Maasim, Sarangani Province sa Pilipinas kay Annabel Ragsag ng Hamilton, Ontario. Enero ngayong taon, birthday month ni Ragsag nang magpadala siya ng balikbayan box ng children's books sa Mindanao. Simula ng pasukan sa Pilipinas June 8, Lunes, ipinakita ang mga libro sa mga estudyante ng isang elementary school sa Barangay Tinoto, Sarangani. Sumabay sa oras ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa timog na bahagi ng Pilipinas. Ito na ang sumunod na mensahe na natanggap ni Ragsag. Word niya verbatim, "Thanks ate, salamat sa launching ng books na donation mo. Dahil doon, di agad nakapasok sa mga rooms ang mga bata during earthquake. If nagkataon, stampede ng labas." And so, yeah, like I don't care what happened to the books, but I'm happy that in a way it gave time. Tubong Mindanao si Ragsag, gumawa ng research project sa Sarangani 20 taon na ang nakararaan bago lumipad pa Canada. Inalay niya pa nga ito sa komunidad ng Barangay Tinoto, kaya malaking bahagi sila ng kanyang puso. I did the research with them. They welcomed me. Natuto ako ng dayang-dayang, even with my, with my funny feet. And one of my former research assistants became a principal, a school principal. And we were talking about, the need for books. Houses are destroyed kasi karamihan ng mga houses doon yung nipa. And then the Sama community where Rene, my former research assistant, who is now a principal, they live in stilts because that's their cultural way of life. They live in stilts on the coast. And so stilt houses are usually thinner. Dahil malakas yung lindol, a lot of the houses have been totally destroyed. They welcomed me, and yeah, I have so much gratitude to the community, and to see them experiencing hardships before, and seeing them even from just the news that they're experiencing hardships again is harder. Malayo man sa Pilipinas, nasa puso at isip pa rin daw ng mga Pilipino abroad ang pinagdadaanan ng kanilang pinagmulan. I think it's a feeling of everyone in the diaspora for, when you're leaving, when you have left. It's a mix of emotions. You have left, and so your life is different. You have left, and so what kind of actions can you do, even from afar? You have left, but family is there. Nagpahatid ng pakikisimpatya ang Embahada ng Canada sa Pilipinas sa mga residente ng Southern Mindanao. Handa raw ang Canada na makipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno sa Pilipinas, humanitarian partners at sa international community para tumugon sa mga pangangailangan ng mga apektado. Patuloy din ang donation appeal ng Canadian Red Cross para makapaghatid ng relief at tulong para sa recovery efforts. Ngayong Filipino Heritage Month, hiling ni Ragsag, bigyang atensyon ang pangangailangan ng mga apektadong kababayan sa Pilipinas. Probably if we can pivot all those events or even integrate life-giving events back to the homeland. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.